ay ganito, ginawa niya ito. Kundi talagang ginagawa mo with, ano sabi dito? Begins with heart that doesn't seek recognition. Hindi mo recognize. Hindi yung sinasabi na iba karamihan sa ibang mga politics. Sometimes, ginawa ito ni, siya yung nagpatayo nito. But here, hindi na yun kailangan. No? Hindi na yun kailangan. As a servant, ginagawa mo siya ng buong puso. Hindi na kailangan utusan ka, hindi na kailangan sabihin pa to, kundi mayroon talagang kusang loob na ginagawa natin. No? Amen. They don't have any recognition. Sometimes, even saan naman, sometimes pag hindi mo talaga maunawaan, yung tinatawag na servanthood, nasasaktan ka, yung may ginagawa ka sa boss mo or something, may ginagawa ka sa isang tao, tapos sabi mo, di man lang marunong magpasalamat. Di ba may mga ganun term, no? Grabe na yung trabaho ko, di ba lang na-appreciate? Is it true? True yun, totoo yun. And then sasabihin, tapos naghihinanakit ka. Pero if you have a heart of servanthood na I do this for the Lord, wala kang pakialam kasi alam mo yung reward mo na sa Lord. Hindi na sa tao. Yes. So alam mo, yung mga ganong mga bagay ay naranasan ng bawat isa, no? So a life dedicated to serving others with humility, love, and purpose talaga dapat. So important, spiritual leaders and community. Kailangan talaga yun, no? Sa ating mga leaders, sa community, kailangan mo talaga tayong servanthood na heart. Yeah. So maluwag po sa ating puso. Tsaka pag maluwag po yung ginagawa natin sa kapwa natin, hindi mabigat sa ating loob. Nag-i-enjoy tayo. Naranasan niyo ba yung ganon? No complain. Walang complain. Kasi alam mo yung ginagawa mo, even, alam mo, naranasan ko na rin yan before, no? Nung una ako nag-abroad ng ibang bansa, no? Hong Kong before. Medyo may kalukuhan nila kasi hindi pa naman ako Christian. Naintindihan ko na lang nung naging Christian ako. Lagi akong nag-complain, nag-murmur, gano'n. Amo ko ganito, gano'n, no? So, minsan may mga ginagawa ka, especially kung mga kaibigan mo, mga unbeliever. Ibang mga unbeliever yan, maluluko yan. Tuturuan ka ng kalukuhan, gawin mo yung ganito, ganyan, gano'n. Eh, ikaw naman, siyempre, hindi ka naman rooted sa salita ng Diyos, makikinig ka rin para maganda din. So, ginagawa mo. And then, later on, naintindihan ko nung naging Christian na ako. Nasabi ko, kahit pala hindi nakikita ng amo ko, nakikita pala ni Lord. And then, ang magre-reward pala sa akin si Lord, hindi yung tao. Kaya hindi ko i-run after yung reward sa tao kasi pansamantala lang, pag the reward of God is everlasting life. So, doon ko natutunan, sinakagandahan din sa talaga na pag-aralan natin yung salita ng Diyos para maiintindihan natin, no? So, kailangan natin, ang yung concern natin is sa iba, hindi lamang sa ating sarili lang, no? And ang pangalawa po dito, obedience. Meron tayong obedience, no? So, obedience plain as servanthood follows instruction with faithfulness and respect. Meron dapat na faithfulness and respect sa pagsunod natin. In biblical references in John 14:15, if you love me, keep my commandments. Amen. So pag mahal natin, susundin natin ang Panginoon. So yun naman din sa mga boss natin, di ba? O yung mga ginagawa natin. Even na nakakapagod kasi mahal natin yung ginagawa natin. And then sinasabi ng boss mo kahit nakakapagod na you should do it. Kasi mahal mo yung ginagawa mo, hindi you do it for the glory of God. At alam mo na, kahit na pagod ka na, trabaho ka rin kasi boss mo yun na nagsabi, gawin mo to. No? Pero yun ang nakakatuwa kasi sabi nga, mayroong faithfulness and respect. Yung respeto hindi pa rin nawawala. And then, sabi niya, if you love me, it's same to Jesus. If we love Jesus, we need to keep my commandments. No? Love. Dapat talaga yung love hindi nawawala. Kasi pag nawala, even sa mag-asawa, di ba? Pag nawala na yung love, yung respect, nawawala na. Wala ng respeto. No? Even yung faithfulness mo nawawala na kasi wala ng love. So dapat yung love talaga, even sa mga ginagawa natin para sa Panginoon o even sa ating trabaho, nandoon yun. Para hindi tayo nakakaramdam ng pagod. And submit to God, no? Submit to God's will and to those in rightful authorities. Dapat nagsasubmit po tayo dahil doon mayroon tayong love and respect sa ating mga
nakakataas sa atin, sa mga boss natin. So, ang una nating boss ay si Jesus Christ. So, kailangan meron tayong love and respect for Him. So, kagaya nito, may gawain tayo, kailangan talaga meron tayong tinatawag na focus doon sa salita ng Diyos. So, mamaya na yung ating mga friends or yung ating mga kausap, mamaya na yun. Unahin muna natin yung Panginoon. It's same po sa ating mga boss, yung love na yun hindi din mawawala.